Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakitingnan nyo nga muna yung katabi ninyo. Okay, matakot. Tingnan nyo naman, no? Mamaya, huling kita nyo na yan, eh. Di ba, no? Pero tingnan nyo lang kasi ano ba ang nababakas sa ating mga pagkatao ngayon? Ang kailangan natin, no, na pagnilayan, ano bang mas namamayani at kailangan mamayani? Baka kasi nababalot na tayo ng takot dahil dito sa COVID, no, virus na ito, no? Baka natatakot na tayo. Pero bakit nga tayo matatakot? Kasi ang kailangan ay mas manampalataya. Hindi takot, kundi pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na hindi tayo pababayaan. Pero kaakibat ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay iba yung pag-iingat. Hindi lang para sa sarili natin, kundi maging sa kapwa natin. Sabihin niyo nga po, nagtitiwala ako sa Diyos. Yung tiwala, sasamahan natin ng gawa. Sasamahan natin ng pagkilos para sama-sama nating maharap at malampasan ang pagsubok na dala-dala ng virus na ito. Sabihin nyo nga po, pagsubok. Bira nyo, no?
sinusubok tayo ng matindi. Ngayon, sa pamamagitan nitong virus na ito. Balikan ko ulit. Gagamitin ko yung term, sinusubok tayo. Sa pagsubok, sa pagharap sa pagsubok, mayroon tayong mga pagkilos na dapat gawin. Hindi tayo pwedeng walang pakialam kasi apektado lahat. Biruin nyo, no? Kala mo, doon lang eh. Kala mo sila lang. Pero ngayon, buong mundo, alerto. Buong mundo, apektado. Meron nga isang virus, di ba? Na hindi natin nakikita, na nakakahawa din. Di ba? Ang kasalanan ay isang uri ng virus. Kapag ginawa mo, nakakahawa, hindi mo napapansin, hindi mo nakikita, pero kapag gumawa ka ng kasalanan, may nahahawa, may nadadamay na iba. At yun yung iniiwasan natin. At dapat iwasan. Kaya nga, pangalagaan ang sarili. Okay po ba? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, di tayo dapat matakot. Lalo pa, no? Sa mga deboto ng Poong Nazareno, hindi dapat matakot, pero hindi pwedeng ipagwalang bahala ang mga pag-iingat na dapat gawin. Ngayon, ano ba ang pwede nating mapagnilayan? No? At saan tayo nais dalhin ng Poong Nazareno sa ating pong mga pagbasa, kaugnay ng mga nangyayaring ito sa atin? Pwedeng, no, sa Ebanghelyo, dito tinuturo ng Poong Nazareno kung gaano kabuti ang Diyos. Kung gaano ka-generous ang Diyos sa tao. Kasi sabi, no, gumamit ng talinghaga, yung talinghaga ng ubasan. Ang mundo, ang ubasan ng Diyos. Inayos niya yan. No, tinamnan niya yan. Pagkatapos, dahil sa kanyang kabutihan, ipinagkatiwala niya ito sa tao. Yung pamamahala, ipinagkatiwala niya sa tao. Kaya nga, katiwala. Sabihin niyo nga po, katiwala. So, pag ikaw ay piniling katiwala, ibig sabihin, pinagtitiwalaan kita. Ibinibigay ko ang aking tiwala sa iyo na magagampanan mo ang aking mga bilin. Aayusin. Pangangalagaan. Okay. Anong ginawa ng mga pinagkatiwalaan? Nakalimot o sadyang kinalimutan na anumang mayroon sila, anumang pag-aari mayroon sila, hindi kanila yan. Ipinagkatiwala lang sa kanila. Pero nakalimot, ano ang mas nangibabaw? Pagiging ganid. Sabihin nyo nga po, ganid. Ano bang ibang term ng ganid? Swapang. No? Pagkaswapang, pagkamakasarili, ano pa bang ibang salita? Pero maganda na yung ganid eh. Di ba? Matinding pagkaswapang yung ganid. Na hindi iyo, pero inaangkin mo. Hindi iyo na dapat ibinamamahagi mo, pero sinasarili mo. Sarili mo lang ang iniisip. Ano nangyari sa unang pagbasa? Ito yung kwento ng magkakapatid. Anong nangyari? Dahil sa kanilang pagiging makasarili, sa inggit, sa selos kay Jose, binalak nilang patayin yung kanila mismong kapatid. Hindi pinatay, ipinagbili, ibinenta. Pero magandang masundan yung kwento, no, itong magkakapatid na ito itong paglalakbay ng Israel. Kasi may magandang plano ang Diyos. Pangit sa umpisa, pero may magandang plano. Nanaig yung
pagiging swapang, pagiging makasarili, pero may magandang plano ang Diyos. At ganun din sa atin. Sabi ko nga, sa nangyayaring ito, alam niyo, pwedeng ang sanhi o dahilan kung bakit merong virus ngayon, dahil sa pagiging ganid ng tao. Ngayon, dahil sa virus, dahil sa mga fake news, dahil sa mga term, meron tayong community quarantine, meron tayong community lockdown. Anong imbis na, sabi nga, huwag magpanik. Pero anong ginawa? Nagpakaganid. Bakit? Nag-hoard ng nag-hoard. Nagpanik, buying, yung mga may pang-buying. Yung iba daw kasi hanggang panic lang walang pambay. No? Pero ngayon, talagang sabi, nagkakaubusan. Anong pinaiiral? Ganid. Alam mo nang kailangan ng tao ng mga face mask, pero ngayon, magkano ang face mask? Aanin mo yung kita mo kung lahat naman ng tao mamamatay na. Ikaw na lang matitira dito, aanin mo yung yaman mo, kumita ka, ngayon talagang instant billionaire. Yayaman yung mga gumagawa ng alcohol, yayaman yung mga gumagawa ng face mask. At the expense of yung mga mahihirap na hindi makabili. Pero minsan, mas bilib ako sa mahihirap no? Tinan mo yung katabi ninyo, matapang. Walang face mask, hindi nahahawaan. Malakas ang resistensya. Kasi nga, kahit walang virus, hindi nakakakain Di ba? Pero nabubuhay. Di ba? Yung mayayaman, yung mga may pambili, hindi lang makapagmerienda, lupay-pay na. Minsan bibigyan, dito sa paligid ng Quiapo, talagang matindi kasi. Pero ano lang naman yun baka ma-out of context tayo Pero yung sinasabi ko lang, hindi pwedeng pairalin yung pagiging ganid sa panahong ito. Kaya tayo din mismo Di ba? Ano bang, mas nagiging ganid ba ako? Makasarili ba ako ngayon? O mas kailangan isipin yung kapakanan ng iba? Kung at least, kung ako magka-virus, ako na lang sana, wag na sana akong makahawa. Isipin ko na lang, hindi dapat makahawa. Diba? Ay. Tapos matataranta tayo, matatakot tayo. Sasabihin natin, pinaparusahan tayo ng Nazareno. Hindi. Hindi ito gawa ng Nazareno. Gawa ito ng pagiging ganid ng tao. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ganid, Yeah. Tama, ayaw maniwala. Pero, hindi naman ako ganid Pero, pag nilayan mo, yung uri ng pamumuhay mo, diba? Baka doon din patungo. Tapos tingnan natin, Kasi parang napaka-nega Diba, Napaka-negative ng nangyayari sa paligid. Pero titingnan din natin, may magandang plano ang Diyos dito. Bakit? Tingnan mo, isang buwan walang pasok. Diba, dineclare, Isang buwan walang pasok, isang buwan wag na muna, ina-avoid, diba, Wag mo nang mag-party-party, wag mo nang mag-gathering, wag mo nang kung ano-anong ginagawa natin. Ano ibig sabihin? Yung iba nga po, sa ibang bansa, sa mga Pilipino natin, nanonood sa Facebook Live ngayon, kasi may mga bansa na walang misa dahil sarado talaga ang mga simbahan. Isang buwan. Tinan nyo, kung hindi pa nagka-virus, hindi kayo matitigil sa pagtatrabaho. Pinagpapahinga kayo, ayaw ninyong magpahinga kasi sayang ang kikitain. Kinailangan pang magka-virus para lamang mapirmi tayo sa bahay. Ngayon, ina-advise, mga kabataan,
mga estudyante, walang lalabas, manatili kayo sa bahay. Kinailangan pang magka-virus para manatili kayo sa inyong mga tahanan at mas magkaroon ng mahabang oras na magsama-sama, magkita-kita ang pamilya na hindi nagkikita-kita kasi lahat busy. Yan nyo, di ba? May magandang nangyayari. Kung titingnan mo lang, lalawakan mo, no, napakabuti ng Diyos. Para sa kabila ng mga pangit na nangyayari, gumagawa siya ng paraan para mas maging maganda ang resulta nito. Kagagawa ng tao, pero gagawa ng paraan ng Diyos. Pero inyo, ngayon din, no? Isang buwan, magpapahinga ang kalikasan na hindi natin pinagpapahinga. Maging ang hayop. Di ba ito, no? Mga tourist destination, pahinga ngayon. Kalikasan, pahinga. Di ba? Sinira natin ang kalikasan, di ba? Nawala yung mga puno, nawala yung kagubatan. Wala tayong panlaban. Kasi sinira natin yung cycle eh. Di ba, no? Yung cycle na kailangan may palaka para may uubos ng lamok. Di ba? Yung ganun ba? Yung cycle. Kailangan ng puno para mayroong sumisip-sip na mga pollution. Tinanggal natin. Ngayon, magpapahinga din ang kalikasan mula sa paggamit ng tao. Diba? Sa mga zoo, diba? Yung mga hayop, hindi nyo pinagpapahinga yan. Ngayon, pahinga sila kasi wala munang tao. Lalo tigit, yung tao, kailangan ng pahinga. Pinili tayong katiwala ng Diyos, pero hindi niya tayo ginawang robot. Katiwala na kailangan tingnan yung kanyang mga gawain. Ang katiwala, binigyan niya ng isang araw ng pamamahinga, magpahinga. Sabi nga po ng Department of Health, ang panlaban talaga dito, ma-prevent natin, kailangan malakas ang resistensya. Mag-exercise, kumain ng tama, matulog ng tama, mag-personal hygiene. Yun lang naman din. Doon, unti-unti, kasi pag wala nang mapuntahan ng virus, kusa itong maglalaho. Kusa itong mawawala. Kung pairalin natin ng pagpanik na magtutulak sa atin, maging ganid, malamang mas mabilis ang pagkalat ng virus. Ulitin ko po, hindi ito kagustuhan ng Diyos. Ito, marahil, ay resulta ng ating mga desisyon, ng ating pagiging ganid. Huwag matakot, huwag magpanik, manampalataya sa Diyos, tuloy ang buhay. Amen?